Isa na namang umaga na puno ng pag-asa mula sa salita ng Diyos. Halina at makibahagi sa ating umagang pagbubulay, pagpapalakas at pagpapatatag sa ating pananampalataya sa Panginoong Hesus. Mula sa Section 6 ng Southern Tagalog District Council of the Assemblies of God, tayong lahat ay magkaisa sa pagpapalagong espiritual. Magandang araw po sa inyo mga kapatid sa Panginoon. Ang ating pong pag-aaral ngayon ay magbibigay diin sa buhay ni Haring David. Isang pinunong hinirang ng Diyos. Hindi dahil sa kanyang kapangyarihan o posisyon, kundi dahil sa kanyang puso, a man after God's own heart, ayon sa kasulatan. Naway maging inspirasyon sa ating paglilingkod sa bawat ginagawa natin sa pang-araw-araw, sa bawat paglilingkod ng bawat isa ay makita ang puso ng isang leader na may malasakit, pananampalataya at kababaang loob. Maraming salamat po sa inyong presensya. Naway maging makabuluhan, tahimik, at mapagpalang oras, araw, ito para sa ating lahat. Ang atin pong title ay David, a leader after God's own heart. Ang talata po ay matatagpuan natin sa 1 Samuel chapter 13 verse 14. The Lord has sought out a man after his own heart and appointed him ruler of his people. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay nilaya natin ang buhay ni Haring David, isang taong hindi perpekto, pero isang leader na minahal at ginamit ng Diyos para sa kanyang layunin. Si David ay isang mapagpakumbabang leader. Bago pa siya naging hari, siya ay isang simpleng pastol ng tupa. Hindi siya hinahanap, pero siya ang pinili ng Diyos. Ibig sabihin, hindi mo kailangang maging sikat para mapansin ng Diyos. What matters is your heart. David was chosen not because of his appearance, but because of his heart. Si David ay mayroon ding pananampalataya. Nang harapin si Goliath, hindi siya umasa sa espada o sa sandata. Sabi niya sa 1 Samuel chapter 17 verse 45, "You came to me with a sword, with a spear, and with a javelin, but I came to you in the name of the Lord of hosts." Ang tunay na leader ay hindi nakadepende sa sarili, kundi sa Diyos. Si David ay marunong ding umamin ng pagkakamali. Nagkasala siya kay Bathsheba, pero hindi siya nagtago. Sa awit 51, makikita natin ang isang pusong nagsisisi. Create me, a clean heart, O God. Leadership is not about being perfect. It's about being accountable. Mga kapatid,
tayong lahat ay tinawag na mamuno sa kanya-kanyang larangan, sa pamilya, sa trabaho, o kahit sa simpleng pakikipagkapwa. Matuto tayo kay David. Let us lead with humility, faith, and repentance. Huwag nating kalimutan, God doesn't call the qualified. He qualifies the called. Mga kapatid, napakaganda ng aral na iniwan ni Haring David. Bakit? Si David ay isang mapagpakumbabang leader. Si David ay mayroong pananampalataya sa Diyos. Si David ay marunong umamin ng pagkakamali. Tayo po ay manalangin sa umagang ito. Maraming salamat po sa buhay ni David na nagsilbing paalala na hindi mo tinitingnan ang panlabas na anyo, kundi ang laman ng aming puso. Turuan mo po kaming maging mapagpakumbaba, may pananampalataya, at handang tumanggap ng pagkakamali. Gawin mo po kaming mga leader ayon sa iyong puso. Sa aming tahanan, simbahan, at komunidad. Linisin mo ang aming mga puso, Panginoon, at gamitin mo kami para sa iyong kaluwalhatian. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Mapagpalang araw po sa bawat isa sa atin.